Hello mga kalasa, welcome back sa aking channel. So nandito na naman tayo sa aking munting kusina at magluto na naman ulit tayo ng ating mga paboritong ulam. At ang ating lutuin nga ngayon ay pusit. At subukan natin itong gamitin sa ating pusit. Tiyak na magugustuhan ninyo ang lasa. Sobrang napakasarap. Kaya tara, samahan niyo ako Magandang araw mga kalasa. So ang una lang natin gagawin sa ating pusit ay lilinisan lang muna natin ito. Tanggalin natin yung plastic sa kanyang katawan. Medyo matrabaho nga ang paglilinis nito, lalo na kung marami. Pero yung nabili kong pusit ay kukunti lang, 3 piraso lang dahil 2 lang din naman kaming kakain. So at medyo malaki yung nabili kong pusit kaya hahatiin ko lang siya sa gitna. Then lulutuin ko na siya ng ganun lang. Actually medyo matagal ako naghanap kanina ng pusit kasi hinahanap ko yung maliit lang para buo ko siyang lulutuin. Pero wala akong mahanap kaya pinatos ko na lang itong malaki. Kaya ang gagawin natin, hati natin siya guys. At tatanggalin lang din natin yung maitim sa loob ng kanyang katawan at i-separate natin yun kasi magagamit natin yun mamaya. Yung kanyang dagta ba yung tawag doon. So huhugasan ko lang ulit yung natirang pusit, yung naputol kong pusit, at ilagay lang natin ito sa malinis na plato. Yan, so ito pala yung dagta na itinabi ko kanina mga lods, hindi ko lang siya naipakita sa inyo. So magagamit natin yun mamaya, itabi lang natin yan dyan. So ito yung tanglad, gamitan natin siya ng tanglad para matanggal yung lansa at mabango yung ating pusit. So medyo kakaiba nga pala yung pagluto ko ng pusit ngayon. At ang gagamitin ko kanyang pang sabaw ay Sprite. So papakuluan lang natin yung tanglad sa Sprite na ating gagamitin. At syempre binuksan ko na ngayong aking Sprite at yun ang ginamit kong pang sabaw sa aking lulutuin pusit. So papakaluin lang natin yung Sprite bago natin ilagay yung tanglad kapag kumulo na siya. So kumulo na nga ito. Ilagay lang natin yung tanglad at hayaan natin siya hanggang kumulo ulit. So habang nakababad yung ating tanglad ay hiwain natin yung ating sibuyas. So tatanggalin ko lang muna yung mga balat ng sibuyas, yung mga lumang balat niya. Bali 2 sibuyas yung ginamit ko dito kasi ang liliit ng mga sibuyas na nabili ko At pati na rin yung bawang ay i-crush lang natin. Gustong gusto ko yung amoy ng bawang pag nagigisa mga lods. Okay, ilagay lang natin sila sa maliit na bowl. At pati na rin yung kamatis ay ihiwain na rin natin. Nasa sa inyo kung paano nyo hiwain yung kamatis. Pwedeng malaki or pwede rin namang maliit katulad ng pagkahiwa ko. Okay lang yun. So ilagay natin sila sa sanlalagyan. So balikan lang natin yung ating pinakuluang tanglad.
So kumukulo na nga ito. So pwede na natin ilagay yung ating pusit. So remember na yung pagluto natin ng ating pusit ay wag natin masyadong tagalan. So para lang makuha natin yung tamang timing ng pagkalambot ng ating pusit. Lulutuin lang natin yung ating pusit partially. So maybe mga 30 seconds to 1 minute. Okay na siya. Mas mabilis namang maluto ang pusit eh. So i-check natin kung okay na siya. So pwede na ito. So ilipat lang natin siya sa isang tray, sa isang bowl. So isasala lang natin yung sabaw ng pusit at i-separate lang natin yung ating pusit. Ihiwalay lang natin yung sabaw tsaka yung ating pusit. At pagkatapos magisa na tayo. So ang gagamitin nating kawali ayun pa rin. So meron pa rin itong init. So kaya maglagay tayo ng mantika at saka ilagay na rin natin kaagad yung ating bawang. So iluluto lang natin to ng mga 25 seconds. At kapag medyo madilaw na yung ating bawang, ay isunod na rin natin yung ating sibuyas. I-mix lang natin. At pagkatapos, isunod na rin natin yung ating kamatis. So dito pwede na tayong maglagay ng paminta. Titimplahan na natin yung ating, so ilagay ko yung sabaw ng pusit kanina, yung black, yung dagta ng pusit na sineperate ko kanina. So pwede na natin ilagay. So ito yung purpose nun, para dagdag sarap yun sa ating pusit. So hindi natin itatapon yun para, kasi magagamit pa rin natin. So ito yung purpose nun guys, kaya ako siya tinabi. Hahaluin lang natin at maglagay tayo ng toyo. So nasa sa inyo kung titikman nyo kung nakakulangan pa kayo ng lasa. So may tuyo na kasi ako nilagay, kaya so bali ito na yung pinaka panlasa nya. So kung nakukulangan kayo, pwede pa kayong maglagay ng asin. So lagyan na rin natin ng suka. At takpan lang natin ulit para kumulo. So kapag kumulo na siya, i-check lang natin. So pwede natin ilagay yung sabaw ng pusit kanina, yung may halo ito ng Sprite, so kaya mabango. So nilagyan ko lang ng sabaw yung dagta na natira para hindi naman masayang, at
nilagay ko ulit dito sa ating sabaw. So ilagay ko ulit yung tanglad para mabango yung ating sauce. Maglagay lang ako ng siling haba para may anghang yung ating pusit. So nasa sa inyo kung gusto niyo ng mas spicy pa. So pwede niyo siyang lagyan ng labuyo para mas spicy yung inyong pusit. So haluin lang natin at tikman kung kumusta yung lasa, kung okay na ba yung lasa. So tikman ko lang. Okay na nga ito sa akin. So ilagay na rin natin yung pusit. So halos matatapos na tayo. Pakukuluan lang natin saglit or takpan lang natin saglit, and then okay na. So ready na natin ihain. Okay, luto na yung ating pusit. So halos adobong pusit ang tawag din dito. So medyo may kakaibang nilalagay lang ako sa luto natin ngayon, pero halos same lang din to sa adobong pusit. Okay na nga ito. Tara, ako'y nagutom na. So mga lods, kakain na tayo. Napakabango ng tanglad.